Kabanata 111. Inabando ng Chijo. Ito ay tulad ng isang pagkakataon na siya ito. May isang ngiti sa peach red manipis na labi ni Ching Jiebei. Tinulungan ko lang siya ng kaunti sa mga gawain ng Shen Group, at ngayon ito ay tulad ng isang dramatikong engkwentro, ito ay talagang isang kapalaran. Ngunit sa oras na ito hindi ito magandang bagay. Bakit siya ay nasa Oriental Hotel? Gusto niyang mag-recruit sa kanya dati, ngunit ngayon na nangyari ang hindi kasiya siyang insidente na ito, medyo nababaluktot si Ching Jiebei. Sister Ching Jia, ano ang dapat kong gawin, at kay Jendong? Magalang na nagtanong si Ma Shan. Nagatubili si Ching Jiebei ng ilang sandali, ngunit hindi niya inaasahan si Chijo sa Dongfeng Hotel na masugitan ni Jendong. Ito rin ay isang napaka-normal na bagay. Pagkatapos ng lahat, nakita ko ang lakas ni Jendong ilang araw na ang nakakaraan. Ito ay normal para matalo si Chijo. Maging ang kanyang pinsan ay ibang kalaban, hayaan mo siyang. Kahit na si Jendong ay napakabata rin, ang lakas na ipinakita niya ay napakalakas, at kahit na ang mansyon ng lungsod ay nagbibigay sa mga tao ng isang hindi masasamang pakiramdam. Ilang araw na ang nakalilipas sa atasye ng militar, nang sinubukan niyang manalo siya, tumanggi siya. Dapat mong malaman na ang mga kondisyon ni Ching Jiebei ay napakamapagbigay. Ito ay isang bagay na hindi mapigilan ng isang mandirigma. Ngunit si Jendong ay hindi gumagalaw, na talagang nakalilito. Ang mga bato ng espiritu ay napakabihirang at mahirap sa akin, at hindi sila mabibili sa merkado. Sinasabing isang mahabang panahon ang nakalipas, ang mga spirit stones ay tila napakapangkaraniwang mga item sa mundong ito, iyon ang henerasyon ni Valkyrie. Sa oras na iyon, maraming pag-scrambling para sa mga mapagkukunan, na nagdulot ng maraming pagkonsumo, at nawala ito sa loob ng maraming taon ngayon. May nangyari na naging mas bihira ang mga bato sa espiritu. Sa simula, ang bilang ng mga bato ng espiritu ay maaaring garantisado, ngunit sa paglipas ng panahon, ginamit ang isang mas kaunting bato na bato. Ginagawa nito ang iba't ibang mga puwersa, na napakabihirang sa mga bato ng espiritu, nakakaramdam din ng pagkabalisa tungkol sa mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng spirit stones ay ang susi upang matiyak ang bilang ng mga master sa isang puwersa. Dahil sa pagkakaroon ng mga bato ng espiritu at espiritual na mga ugat, ang Qingmo Pavilion ay nakakaakit ng maraming bilang ng mga masters, na naging mga boksingero sa ilalim ng pavilion. Umaasa sa pamamaraang ito sa lahat ng oras, si Ching Jiebei ay nanalo sa maraming mga masters. Ngunit hindi gusto ito ni Jendong. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang kanyang pambihirang lugar. Ang taong ito ay nagdala ng ilang mga pagdududa sa kanyang sarili. Dahil hindi niya magamit ang mga espiritu na bato upang akitin siya, maaari lamang gumamit si Ching Jiebei ng iba pang mga pamamaraan upang manalo kay Jendong. Sinusubukang gawin siyang makipagkaibigan sa Aokikon hanggat maaari ang pangunahing prioridad ngayon. Ito ay lamang na pinalo niya si Chijo ngayon, na medyo mahirap. Pagkatapos ng lahat, si Chijo ay may kamag-anak tulad ni Binjo. Iwanan mo ang bagay na ito. Ang boses ni Ching Jiebei ay mababa at presko. Iwanan mo ito. Biglang nagyelo ang ekspresyon ni Ma Shan. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabihan siya dati na dapat niyang alagaan ang bagay na ito, bakit hindi niya ito pinangalagaan ng biglaan? Hayaan ang taong namamahala sa hotel ay hindi lubos na maiintindihan. Ang ilan ay hindi maisip ito. Pagkatapos ay sabihin ko sa iyo, ang Ginoong Jendong Yen na ito ay isang mahalagang panauhin ng aming Aokikon House, hindi madaling masaktan, at hindi ka nagmamalasakit sa natitira. Mahina ang sinabi ni Ching Jiebei. Sa totoo lang, ang lakas ni Jendong ay hindi talaga ipinakita, ngunit ang lakas ni Chijo ay pinakamahusay lamang. Para kay Chijo, mayroon lamang siyang isang mahusay na pinsan, na ang potensyal ay hindi kasing taas ni Jendong. Nang marinig ito ni Ma Shan, medyo hindi siya mapakali, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Kung narinig niya ng tama ngayon, si Chijo na natamba sa sahig ay isang master sa listahan. Ang mga tao sa listahan ng Qingmo Pavilion ay hindi ordinaryong tao, kaya bakit hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa bibig ni Sister Ching Jia? Maaari bang ito ay si Jendong, ang kanyang background at lakas, ay hindi kasing simple tila. Si Ma Shan ay hindi isang ordinaryong tao, nahulaan niya ang maraming bagay ng sabay-sabay. Nang makita ang pagbabago sa kanyang pagpapahayag, si Chijo sa sahig ay biglang nakaramdam ng walang kamali-mali. Bakit ka pa rin nakakahiya? Ang sitwasyong ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagtataka. Kasabay nito, ang isang bakas ng pagkabalisa ay biglang bumangon sa aking puso. Ibigay mo lang ang telepono sa kanya. Biglang sabi ni Ching Jiebei. Nang marinig ito ni Ma Shan, bagaman siya ay naguguluhan, ibinigay pa rin niya ang kanyang telepono kay Jendong.
Ginoong Ye, hello, ang iyong kapatid na si Qingjie, may sasabihin sa iyo. Magalang niyang sinabi. Dahil kay Qingjie Bai, nirerespeto niya ngayon si Zhendong. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay tila may maraming pagkakaibigan sa kanyang boss. Dapat magkaroon ako ng magandang relasyon sa kanya. Naririnig ito, medyo nalilito si Zhendong. Mga tao mula sa Aokikon. Nabigo ba ang kapatid na si Qingjie? Sa ganitong mga pag-aalinlangan, sinagot ni Zhendong ang telepono. Ito ba ay maliit na kapatid na Zhendong? Ang isang pamilyar na tinig ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Si Zhendong ay natural na malinaw tungkol sa tinig na ito. Kani-kanina lang, hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang bagay at tinawag ang babaeng ito. Si Sister Qingjie, ang may-ari ng Aokikon. Sister Qingjie, anong pagkakataon, hindi ko inaasahan na ikaw ito. Bagaman medyo napahiya si Zhendong, natural pa rin siyang nagtanong. Maliit ang Qingzhou City. Sinabi ni Qingjie Bai na may ngiti, ngunit kapatid na Ye, nasa loob ka pa rin ng Shen Group, at nagpunta ka sa Dongfeng Hotel sa lalong madaling panahon, at nakatagpo ka pa rin ng problema. Tama iyon, at ito ang unang pagkakataon na narinig ko na sa likod ng Dongfang Hotel ay ang Aokikon Pavilion. Ito ay nagulat sa akin ng kaunti. Ang Dongfeng Hotel ay ilan lamang sa mga maliliit na proyekto na hindi kumita ng pera. Si Qingjie ay ngumiti ng basta-basta, depende sa kanya, ang hotel na ito ay hindi maiwasan. Ngunit alam ng lahat na ang Dongfeng Hotel ay napakasikat sa Qingzhou City, at ang pang-araw-araw na kita nito ay napakataas. Ngunit ang maliit na kita na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa bibig ni Sister Qingjie. Narinig ko na nakilala mo si Qizhou, at kayong dalawa ay may away, di ba? Oo, may kaunting hinaing ako sa kanya. Tumango si Miss Qingjie. Si Qizhou ay isang boksingero sa aming Aokikon, at ikaw ang aming kapareha. Mahirap para sa akin na harapin ang bagay na ito. Dapat mong malutas ang bagay sa pagitan ninyong dalawa sa pribado. May isang bagay na hindi maaaring makaapekto sa Aokikon. Nagbigay ng sagot si Sister Qingjie. Ngunit kailangan mong bigyang pansin, kilala ni Qizhou si Binzhou. Mayroon kang kaunting salungatan sa kanya, kung nangyari ang bagay na ito sa oras na ito, baka mas maput ka pa niya. Nagbabala si Qingjie. Alam ko ito, at haharapin ko ito. Mabuti yan. Pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang telepono. Sa oras na ito, madilim ang mukha ni Qizhou. Saan niya inaasahan na ang mga bagay ay bubuo sa direksyon na ito? Sa hindi inaasahan, hindi nagpakita si Qingjie Bai, at ngayon ay ibinaba niya ang telepono. Nasaan ang kapatid na si Qingjie? Nasaan ang kapatid na si Qingjie? Sinabi niya na tutulungan niya ako. Si Qizhou ay sumigaw kay Ma Shan, na may isang mabibigat na pakiramdam ng sisihin sa kanyang tono. Paumanhin. Ginoong Qizhou, sinabi ni Sister Qingjie na ito ang iyong personal na karaingan at walang kinalaman sa Aokikon House, kaya't hindi ito naging abala para sa kanya na pasulong upang harapin ito. Kabanata 112. Walang bayad. Hindi makakatulong si Qingjie. Hindi makapaniwala si Qizhou sa kanyang narinig. Natigilan siya nang malaman na hindi siya tutulungan ni Qingjie Bai. Kung wala ang kanyang tulong, naiwan siyang walang sinumang lumingon. Humihingi ako ng paumanhin, Ginoo. Nasaktan ka namin kanina, magalang na sinabi ni Ma Shan kay Zhendong. Ang kanilang saloobin ay ganap na nagbago, mula sa pagiging malamig at walang malasakit sa pagiging magalang at mainit-init. Hinaplos ni Qizhou ang kanyang mga mata, nagtataka kung na-misinterpret niya ang sitwasyon. Ang manager ng hotel na si Ma Shan, ay tila kasosyo sa negosyo ni Zhendong, na ang dahilan kung bakit hindi nakagambala si Qingjie Bai sa kanilang personal na pagtatalo. Ito ay nabigo na balita para kay Qizhou. Ngayon, walang makakapagligtas sa iyo, kaya nila. Si Zhendong ay ngumiti ng mahina. Mangyaring extra ako. Mangyaring extra ako. Si Qizhou ay humingi ng awa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ayaw niyang tapusin ang hindi pinaga niya. Spare you. Marahang nagsalita si Zhendong. Oo, mangyaring extra ako. Nakiusap si Qizhou, sinusubukan na i-flatter siya. Ngunit sa kanyang puso, pinaplano na niyang maghiganti sa tulong ng kanyang pinsan. Tulad ng sinasabi, ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamahusay na magsilbi sa malamig. Ang kanyang kasalukuyang hitsura ay kaaya-aya, at maging ang kanyang mga subordinate ay natigilan sa kanyang pag-uugali. Nakita nila, kapag ginamit ni Qizhou ang mga ito at maging sanhi ng kaguluhan sa lahat ng dako, siya ay mayabang at domineering. Ngunit ngayon, kumpara noon, siya ay ganap na walang magawa at walang paraan. Ang kanyang prioridad ay upang mailigtas ang kanyang sariling buhay.
Kapag naisip ng lahat na ibababa ni Chijo ang kanyang ulo at sumuko, bigla siyang lumukso at infused ang lahat ng panloob na enerhiya na kanyang iniimbak sa kanyang kanang kamao. Sa isang iglap, ang kanyang kanang kamao ay naging mainit na mainit at naglabas ng isang napakalakas na puwersa. Ito ang lahat ng kanyang trickery. Dahil hindi siya maaaring umasa sa ibang tao, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Alam niya na hindi siya papayagan ni Jendong, at mula sa mabangis na hitsura sa kanyang mga mata ngayon, alam na niya ang sagot. Kung iyon ang kaso, kung gayon maaari rin niyang gawin ang inisyatibo. Ang lakas na ipinakita niya ng mas maaga ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Sinamantala niya ang hindi paghahanda ni Jendong at biglang naglunsad ng isang pag-atake, catching him off guard. Walang sino man sa bukid ang inaasahan na ito. Pinili ni Chijo na labanan si Jendong sa kamatayan. Tila na ang taong ito ay talagang hindi natatakot sa kamatayan. Si Chijo, na nagpatawad sa lahat ng kanyang lakas, ay tulad ng isang mabangis na tigre na nagpounce patungo kay Jendong. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Jendong at tinitigan siya ng matalim, tulad ng mga mata ng agila. Hindi ito maganda. Ito ang unang pakiramdam sa puso ni Chijo. Kahit na naglunsad siya ng isang sorpresa na pag-atake, si Jendong ay nanatiling kalmado at composed. Matapos ang isang bahagyang pagpos, itinaas niya ng bigla ang kanyang kamay at nagtipon ng isang pag-agos ng panloob na enerhiya, na sinundan ng isang suntok na bumangga sa kamao ni Chijo na may matalim na tunog na, swoosh. Crack! Ang tunog ng mga buto na naririnig sa buong restoran ng Dongfeng Hotel habang si Chijo ay ipinadala na lumilipad at bumagsak sa isang mesa na malayo. Sa isang iglap, ang kaguluhan ay sumabog muli habang ang mga kahoy na natitira at iba't ibang mga pinggan ay nakakalat sa lahat ng dako. Ngunit kapag naayos ang lahat, tanging si Chijo ay tahimik na humiga doon. Ang kanyang kamay ay nasugatan. Nasugatan ang buong kamay niya. Ah! Sumigaw si Chijo sa paghihirap habang tinitingnan niya ang kanyang braso, na naging malabo at masakit. Sa sandaling ito, kahit gaano karaming sakit ang ipinakita niya, hindi mapapalambot ni Jendong ang kanyang puso o malaya siya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo kay Chijo nang walang balak na tumigil. Ang nakaraang insidente ay hindi malulutas sa isang sakripisyo lamang ng isang kamay upang pauksain ang kanyang galit. Sa isang iglap, si Chijo ay nahulog ng walang malay sa restoran ng Dongfeng Hotel. Wala nang ibang ginawa si Jendong sa kanya, maliban sa pagsira sa kanyang mga kamay. Ito ay sa ilalim lamang ng panghihikayat ni Masha na inalis ni Jendong ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa kanilang mga tao sa turf ng ibang tao ay may malaking epekto sa Qingmo Hall. Ginoong Ye, salamat sa pagbibigay ng mukha sa aming sister Qingjia at hindi siya pinananagot, magalang na sinabi ni Ma Shan. Siya ay naging masigasig sa pagtugon kay Jendong. Siyempre. Dahil nalaman niya mula kay Qingjia Bai na si Jendong ay hindi isang ordinaryong tao, at pinakamahalaga, siya ay isang kasosyo ng Qingmo Pavilion. Ang Qingmo Pavilion ay bihirang nakikipagtulungan sa mga tagalabas, maliban kung ang ibang partido ay may malalim na background at maaaring ma-maximize ang kanilang mga interes sa pamamagitan ng kooperasyon. Si Ma Shan ay isang matalinong tao din at nahulaan ang pambihirang katayuan ni Jendong. Kung hindi man, paano siya mapapahalagahan ni Qingjia Bai? Okay lang. Nagdulot ako ng problema para sa iyong hotel. Nakakaapekto ba ito sa iyong negosyo? Siyempre hindi. Si Ma Shan ay mabilis na kumaway sa kanyang kamay. Ito lang ang taong ito. Natatakot ako na kailangan naming tumawag ng isang ambulansya. Ginoong Ye, nasa isip mo ba? Hindi, huwag mag-atubiling. Anyway, si Jendong ay nagbigay ng galit at hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Ito ay isang parusa para sa kanya, ngunit kung nais niyang mabawi, marahil hindi ito isang simpleng bagay. Salamat, ikaw ay napaka-magnanimous mo. Haha, magnanimous. Jendong was a bit self-deprecating. Bigla, lahat ay nakaramdam ng ginaw at nagpakita ng isang maingat na hitsura. Ang takot na ito ay nagmula kay Jendong. Isang tao ang nagpabagsak sa napakaraming tao at ginawa ang mga tao ng Qingmo Pavilion na umatras at hindi maglakas loob na sumulong. Gaano karaming impluwensya ang mayroon siya? Ubo-ubo, Ginoong Ye, hayaan mo muna akong hawakan ang bagay na ito. Mga iginagalang na mga bosses, pasensya na akong abalahin ang iyong pagkain dahil sa isang maliit na aksidente ngayon. Humingi ng tawad sa kanila si Ma Shan. Pagkatapos magsalita, yumuko siya ng malalim. Naniniwala ako na alam ng lahat ang dahilan, ito ang mga taong ito sa sahig. Itinuro ni Ma Shan ang taong may itim na damit na nakahiga sa sahig. Para sa mga bukas na nagdudulot ng pagkawasak na tulad nito, hindi ito papayagan ng aming hotel. Nagpatuloy siya. Siyempre,
Ang aming hotel ay may hindi maikakaila na responsibilidad para sa biglaang insidente ngayong gabi na naging dahilan upang matakot ang lahat. Sa makatuwid, napagpasyahan ko na ang lahat ay kumain ng libre ngayon, at ang hotel ay kukuha ng buong responsibilidad. Malakas na sumigaw si Moshan. Naririnig ang kanyang mga salita, ang mga customer sa silid ay ngumiti ng bahagya. Ang bawat tao ay hindi nagmamalasakit sa gastos ng pagkain dahil ang mga dumating upang kumain dito ay hindi mababa sa katayuan. Dumating sila hindi lamang para sa masarap na pagkain, kundi pati na rin para sa tahimik na kapaligiran. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na may magdulot ng problema at masira ang kanilang kalooban. Gayunpaman, ang paghawak ng hotel sa sitwasyon ay nasiyahan pa rin sa kanila. Ang inaalagaan nila ay ang pag-uugali ng hotel. Kabanata 113. Ang telepono ng matanda. Ginoong O, kukuha ako ng responsibilidad para sa mga pagkalugi ng hotel. Pagkatapos ng lahat, nangyari ito dahil sa akin, mahinahon na sinabi ni Jendong. Hindi mo na kailangan, Ginoong Ye. Ang halagang ito ng pera ay wala sa aming Dongfeng Hotel. Nais lamang nating iligtas ang aming reputasyon, paliwanag ni Moshan O. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pera, pinangalagaan niya ang kanyang relasyon kay Jendong. Binalaan siya ni Qingjie sa telepono na makipagkaibigan kay Jendong. Sige, tumango si Jendong. Pagkatapos, tumalikod siya at napansin na nakatulog na si Qing Shanshen sa kanyang upuan. Ang kanyang biglaang panghihina at pagkaantok ay natakot kay Jendong. Sa pamamagitan ng isang solong hakbang, si Jendong ay tumakbo sa isang hindi maisip na bilis para sa isang ordinaryong tao. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang noo. Napakainit, ang unang impresyon ni Jendong. Malumanay niyang hinawakan ang noo ni Qing Shanshen at nakaramdam ng napakataas na temperatura. Walang alinlangan na si Qing Shanshen ay may lagnat, at medyo mataas ito. Ngayon lamang niya napagtanto na may lagnat siya at nakaramdam ng kasalanan. Sa pag-iisip muli sa kalagayan ni Qing Shen ngayon, abala siya sa trabaho at pagod, at kalaunan ay nabalisa ni Chijo at iba pa, na natakot sa kanya at ginawang malubhang may sakit. Matapos suriin, huminga si Jendong ng isang buntong hininga. Si Qing Shen ay may kaunting lagnat lamang at hindi nasa panganib. Tila nag-aalala siya ng sobra. Ginoong Ye, kailangan mo ba akong tumawag sa isang doktor para sa iyo? Tanong ni Moshan, nababahala. Hindi na kailangan, ibabalik ko siya sa aking sarili, sagot ni Jendong. Matapos tanggihan ang kanyang alok, bumalik si Jendong sa pamilyang Shen kasama si Qing Shanshen. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, walang maraming tao sa pamilyang Shen ngayon. Dinala ni Jendong si Qing Shen sa kanyang silid upang magpahinga. Nang buksan ni Qing Shen ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang matangkad at matibay na tao, na si Jendong. Jendong. Bulong siya. Gising ka na. Mabilis na lumakad si Jendong sa kanyang kama at nagtanong ng may pag-aalala. Oo, ito ang aking silid. Paano ako nakarating dito? Tama ka. Hindi ba nasa Dongfeng Hotel tayo ngayon lang? Tila naalala ni Qing Shen ang isang bagay at sinubukan na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Jendong. Mayroon ka pa ring lagnat. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang magpahinga ng maayos. Isang sakit. Medyo nalilito si Qing Shen. Noon ay napansin niya ang isang piraso ng tela sa kanyang noo na nababad sa mainit na tubig. Nagkaroon din ng isang balde ng mainit na tubig sa tabi ng kama. Tila si Jendong ay nag-aalaga sa kanya sa oras na siya ay walang malay. Ngunit hindi ba tayo sa Dongfang Hotel dati? May nangyari ba pagkatapos kong bumalik? Nagtanong si Qing Shen ng may pagkalito. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa insidente ng hotel. Pagkatapos ng lahat, si Chijo ay mula sa Qingmo Hall, at ang pagsalungat sa kanya ay tulad ng paggawa ng mga kaaway sa Qingmo Hall. Wala siyang ideya kung paano nalutas ang bagay na ito. Malabo lamang niyang naalala na si Jendong ay tumayo sa harap niya at pinrotektahan siya mula sa panganib. Huwag kang mag-alala, si Chijo ay inalis na ng mga gwardya ng lungsod, sabi ni Jendong. Kinuha ng mga gwardya ng lungsod. Si Qing Shen ay huminga ng hininga. Nagdulot siya ng problema sa Dongfeng Hotel, at sa huli, pinili ng manager ng hotel na tawagan ang pulisya, kaya siya ay inalis ng ganoon. Si Jendong ay nagsasabi ng totoo. Matapos ang insidente, ang manager ng hotel na si Moshan, ay tinawag ng mga gwardya ng lungsod. Ito ang pinakamahusay na paraan, una upang parusahan si Chijo, at pangalawa upang kalmado ang galit ni Jendong. Alam ni Jendong na sinusubukan ng Qingmo Pavilion na manalo siya, na ang dahilan kung bakit nila ito ginawa. Nakakagulat na ang iba pang partido ay tumayo, ngunit hindi niya ito tinanggal. Gayunpaman, kahit na, si Chijo ay nahaharap pa rin sa maraming problema.
Kailangan niyang pumunta sa ospital upang gamutin ang kanyang nasugatang braso, na sanhi ng pagbugbog ni Jendong. Kailangan din niyang harapin ang parusang kriminal. Matapos ang pangyayaring ito, malamang na maput siya ni Chijo. Ngunit si Jendong ay hindi natatakot sa kanya, siya ay isang natalo na underling. Kung siya ay nang-ahas na maghaiganti sa hinaharap, siya ang masasaktan. Sa pamamagitan ng paraan, nakita kita na nakikipaglaban kay Chijo, ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay kahanga-hanga, biglang naalala ni Chingshan ang isang bagay at direktang tinanong siya. Nag-ensayo ako ng kaunting mahirap dati, walang halaga na banggitin. Hinawakan ni Jendong ang kanyang ulo at chuckled. Ngumiti rin si Chingshan Shen at hindi na nagtanong pa. Marahil ay nais lamang niyang mag-relax pagkatapos ng paghiga ng masyadong mahaba. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay agad na tumigil sa pamamagitan ni Jendong. May sakit ka pa, huwag kumilos. Okay lang, naramdaman kong halos ganap akong nakabawi, sabi ni Chingshan. Sinabi mo ang parehong bagay bago, ngunit hindi mo mapipilit ang iyong sarili na gumawa ng mga bagay, sagot ni Jendong. Hindi mapipilit ang iyong sarili na gumawa ng mga bagay. Si Chingshan furrowed ang kanyang mga browser ng bahagya. Alam niya mismo kung ano ang ibig sabihin ni Jendong. Tinutukoy niya ang kanyang trabaho, at kung paano siya namuhunan ng labis na enerhiya dito nang hindi nagpapahinga. Ngunit anong pagpipilian ang mayroon siya? Ang buong pasanin ng Shen Corporation ay nasa balikat niya ngayon. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, wala siyang ibang pagpipilian. Para sa mga susunod na araw, magpahinga ka lang ng mabuti. Tulad ng para sa mga gawain ng kumpanya, maaari mong pansamantalang i-delegate ang mga ito sa iba, pinapaginhawa siya ni Jendong. Maaari kang magpahinga sa loob ng ilang araw, at walang anumang mga problema. Tulad ng para sa Qingmo Pavilion, hahawakan ko ito. Pumayag silang palawigan ang deadline ng proyekto, kaya hindi mo na kailangang magmadali. Gumawa siya ng isang wastong punto. Sumang-ayon ang Qingmo Pavilion na palawakin ang deadline, salamat sa mga pagsisikap ni Jendong. Siyempre, si Chingshan ay hindi nagtanong ng maraming mga katanungan tungkol dito. Hindi sinabi sa kanya ni Jendong ang lahat, ngunit nagtiwala siya na mayroon siyang mga dahilan. Hindi niya naramdaman ang pangangailangan na mag-pry, hanggat si Jendong ay nasa puso niya. Matapos ang pag-areglo ni Chingshan, direktang umalis si Jendong. Bago umalis, ipinapaalala niya sa kanya na magpahinga ng maayos at hindi maubos ang sarili. Pagkatapos lamang matanggap ang katiyakan ni Chingshan Shen ay umalis siya ng may kapayapaan ng isip. Sa sandaling siya ay lumabas ng pintuan. Beep beep. Ang telepono sa kanyang bulsa ay biglang tumunog. Kinuha ni Jendong ang kanyang telepono at nakita na ito ay isang tawag mula kay Lolo Cao, kaya dapat mayroong ilang balita mula sa mahiwagang samahan. Diretso niyang sinagot ang telepono. Lolo, kamusta ka kamakailan? Sinabi ni Jendong. Huwag banggitin ito, ang maliit na brat na ito ay naging abala sa iyong mga gawain sa mga araw na ito. Ang ekspresyon ni Jendong ay naging medyo seryoso. Naturally alam niya kung ano ang pinagsasabi ni Lolo. Ito ay walang anuman kundi ang bagay ng mahiwagang samahan. Ibig bang sabihin ay may balita? Nagtataka si Jendong. Tinanong niya, mayroon bang balita? Wala pa. Walang balita mula sa mahiwagang samahan sa oras na ito. Maaaring tumagal ng ilang oras. Mayroon kaming ilang mga pahiwatig ngayon, ngunit maaari lamang tayong maghintay ng balita. Mahinahon na sinabi ni Lolo Cao, ngunit mula sa kanyang tono, naramdaman ni Jendong ang kanyang buong kumpiyansa. Tinansya niya na natagpuan na ni Lolo Cao ang landas ng mahiwagang samahan, ngunit naghihintay lamang sa tamang sandali na hampasin. Kabanata 114. Plano ng paghihiganti ni Chijo. Sa sandaling ito, sa loob ng silid ng pagsasanay ng pamilyang Zhou, ang iba't ibang kagamitan ay inilagay sa sahig. Si Binjo ay nakaupo sa cross-legged sa lupa, ang kanyang paghinga ay naririnig at matatag. Natapos na niya ang pagsasanay at nagpahinga upang ayusin ang kanyang sarili. Ang lahat ng mga sandbags at kagamitan ay napapagod, na nagpapahiwatig na si Bin ay masigasig na nagsasanay, na siyang dahilan din ng kanyang lakas. Bagaman ang bahagi nito ay dahil sa kanyang likas na talento, ang sipag ay mahalaga din. Lumaki sa isang pamilyang martial arts, nagkaroon siya ng pambihirang pundasyon sa martial arts mula pa noong pagkabata, na naglatag ng isang mahusay na pundasyon para sa kanyang hinaharap. Gayunpaman, ang talento ay isang aspeto lamang, at ang pagsisikap ay mahalaga din. Kung wala ang kanyang sariling pagsisikap, hindi maabot ni Binjo ang kaharian ng pagbabagong anyo sa gayong edad. Upang makamit ang pagbabagong anyo sa gayong murang edad ay sapat na upang gawing mapagmataas si Binjo at tumayo sa lahat ng mga kabataan sa Qingzhou City. Sa puntong ito, tumayo si Bin at naglakad sa isang tumpok na bakal na gawa sa pagpino ng bakal.
Huminga siya ng malalim, at ang paghinga ng pagbabagong anyo ay diretso sa kanya. Pagkatapos, diretso siyang sumuntok. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok. Bang! Iba't ibang mabibigat na suntok ang sumigaw sa silid ng pagsasanay. Pagkaraan ng ilang sandali, si Bean ay natakpan ng pawis. Ang bakal sa harap niya ay binugbog sa isang buong masa. Sa pagkatapos ay tumigil si Bean at tumingin sa likuran niya. May isang payat na kagandahan na nakatayo doon. Nang siya ay tiningnan ni Bean, nanginginig siya sa buong katawan, na parang tinitigan ng isang mabangis na lobo. Nanginginig siya dahil sa takot, isang takot na na-ingrain sa kanya mula pa noong araw na siya ay naging alipin ni Bean. Ang isang dahilan ay dahil may hawak siyang kapangyarihan at awtoridad, at ang isa pa ay dahil sa kanyang hindi mahuhulaan na pag-uugali. Si Bean ay kilala sa lash out at nasaktan ang mga tao sa kaunting paghimok, na idinagdag lamang sa kanyang takot. Ano ang ikinatatayo mo dyan? Magmadali ka at dalhan mo ako ng tubig. Tinitigan siya ni Bean, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa kanya ng galit. Ang isang hitsura mula sa kanya ay sapat na upang gawin siyang manginig. Mabilis na nagdala ng lingkod ng isang baso ng tubig at inaalok ito kay Bean na may lubos na paggalang. Ngunit habang iniabot niya ito sa kanya, pinatumba ito ni Bean, pag-iwas sa tubig sa buong sahig at kahit na splashang ang ilan sa lingkod. Hindi pinapansin ang kanyang sakit, tiningnan ng lingkod si Bean na may takot habang siya ay sumigaw, humiling ako ng orange juice, hindi tubig. Mas alam ng alipin kaysa sa sumuwi kay Bean, na isang malakas at makapangyarihang figure sa rehiyon. Ang sinumang nang ahas na tumawid sa kanya ay haharapin ang matinding kahihinatnan. Narinig niya ang isang lingkod na nagalit kay Bean at nakaranas ng isang kakilakilabot na kapalaran. Humihingi ng tawad ng labis, ang lingkod ay mabilis na nagdala ng isang baso ng orange juice, na tila inaliw si Bean. Habang humihigop siya, ang isang tao sa isang suit ay lumakad papunta sa silid, maingat na hinawakan ang isang telepono sa kanyang kamay. Ang telepono ay patuloy na nagring, na nagpapahiwatig ng pagkadali ng tumatawag. Sa pagtingin sa telepono, alam ni Bean kung ano ang nangyayari. Dapat itong isang kakilala na naghahanap para sa kanya, dahil ang kanyang numero ay hindi kilala sa mga ordinaryong kaibigan o kasamahan. Ang tao sa suit na katabi niya ay namamahala sa pag-aalaga ng kanyang telepono, at ibibigay lamang niya ito kung ito ay isang mahalagang tawag. Kinuha ni Joe Bean ang telepono ng direkta at sumagot, "Kumusta, sino ito?" Kalmadong tanong niya. "Pinsan, ako, ito? Chijo?" Dumating ang isang pamilyar na tinig mula sa kabilang dulo ng telepono. At ang boses na ito ay tunog na mahina. Chijo. Si Binjo ay natural na nakilala siya ng mabuti, dahil pareho silang nasa Chingmo Hall at malayong mga kamag-anak, ngunit ang kanilang relasyon sa dugo ay malayo. Ito ay katulad ng malalayong kamag-anak kaysa sa mga malapit. Ang kanilang relasyon ay hindi napakahusay, kaya marahil dahil kailangan niya ng isang bagay na bigla niyang tinawag. Ang ganitong uri ng bagay ay napakapangkaraniwan. Mula nang ipakita ang pambihirang martial arts, maraming tao ang nagsimulang magtatag ng mga relasyon sa kanya, na umaasang humingi ng tulong sa kanya. Ito ang kapangyarihan ng malakas. Sa pamilya, nauunawaan ng lahat ang prinsipyo ng tagumpay ng isang tao na humahantong sa tagumpay ng buong pamilya. Dahil ipinakita ni Binjo ang kanyang talento sa martial arts, maraming mga kamag-anak ang lumapit sa kanya para sa tulong. Ang ilan sa mga ito ay napakalayo na sila ay may kaugnayan sa 12-dosenang mga henerasyon, ngunit mayroon pa rin silang nerve upang maangkin ang pagkakamag-anak. Sa mga nagdaang taon, dahil sa kanyang katanyagan, ang mga tao ng pamilyang Joe ay naging mapagmataas at naging sanhi ng problema sa lungsod. Ang lahat ng kredito ay dapat pumunta kay Binjo para dito. At ano ang gusto ni Chijo nang tumawag siya ngayon? Kahit na hindi maganda ang kanilang relasyon, lagi siyang nagpakita ng ilang pag-aalala kapag nagsalita siya. Ano ang gusto mo sa akin? Si Binjo ay hindi nagpakita ng labis na sigasig sa kanyang pinsan. Pinsan, binugbog ako. Nagreklamo si Chijo. Ito ay muli ng bagay. Kilala siya ni Binjo. Galing sila sa parehong pamilya at sumali siya sa Chingmo Hall sa murang edad. Gayunpaman, ang kanyang talento ay mas mababa kay Binjo. Ang kanyang paglilinang ay hindi masama, nasira na niya ang lupain ng madilim na force. Sa paningin ng mga ordinaryong tao, ang lupain ng Dark Force ay napakalakas na. Ngunit kumpara sa mga martial artist tulad ni Binjo, medyo karaniwan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay tumagal sa kanya ng maraming taon ng paglilinang upang maabot ang lupain ng madilim na puwersa. Naabot na ni Binjo ang rurok ng lupain ng Dark Force sa kanyang edad. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay medyo malayo. Sino ang nagpalo sa iyo?
Sa kabila ng pakiramdam na hindi ka nais-nais sa kanyang pinsan, maingat pa rin na tinanong ni Binjo. Galing din siya sa Qingmu Hall, at sinabi na mayroon siyang sama ng loob laban sa iyo, pinsan. Sinadya ni Chijo, na tila sinusubukan na pukawin ang puot ni Binjo. Ngayon si Chijo ay natakpan sa mga bendahe, at labis siyang nasugatan. Hindi lamang pareho ang kanyang mga kamay na nasira, ngunit ang iba pang mga bahagi ng kanyang katawan ay malubhang nasugatan din. Ang lahat ng ito ay dahil kay Jendong, lahat ito ay kasalanan niya. Napahiya siya sa Dongfeng Hotel. At ngayon siya ay may responsibilidad sa kriminal. Ang lahat ng ito ay salamat kay Jendong. Ang kanyang puot kay Jendong ay lumalakas lamang. Lahat ito dahil sa kanya. Kung hindi man, paano siya nahulog sa puntong ito? Kapag sinabi mong isang taong may sama ng loob laban sa akin at mula rin sa Qingmu Hall, tinutukoy mo ba ako? Si Binjo ay napaka-nakakagulat nang marinig niya ito. Siya ay lumahok sa maraming mga tugma sa boxing, at sa katunayan maraming mga tao na nagkaroon ng sama ng loob laban sa kanya. Ngunit ang mga taong ito ay karaniwang pinapanatili itong nakatago at bihirang ipinakita ito ng bukas. Pagkatapos ng lahat, si Binjo ay lubos na bihasa, at hindi ito matalino na masaktan siya ng bukas. Kung may nasaktan kay Binjo, tiyak na magduruse sila sa mga kahihinatnan. Kaya maraming mga tao mula sa Qingmu Hall ang sinubukan ang kanilang makakaya upang mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya, kung sakaling kailangan nila ang kanyang tulong sa hinaharap. Kabanata 115. Galit ni Binjo. Sa makatuwid, masasabi na ang mga kaaway ni Binjo ay napakabihirang sa Qingmu Hall, maliban sa mga nangungunang eksperto sa listahan ng ginto. Ngayon, ang tinatawag na kaaway na ito ay talagang nasugatan din si Chijo. Medyo nag-usisa siya tungkol sa kung sino ang taong ito. Siya ay may ganitong lakas ng loob na nagtataka sa mga tao. Ano ang pangalan niya? Diretso na tinanong ni Binjo. Jendong Ye, Chijo greeted ang kanyang ngipin sa telepono. Habang nahulog ang kanyang mga salita, ang buo na tasa sa kamay ni Binjo ay biglang sumabog sa lakas ng loob. Siyempre, alam ni Binjo ang pangalang ito. Ilang beses na niyang nakilala si Jendong sa Qingmu Hall bago, at nakipaglaban pa sa kanya upang subukan ang kanyang mga kasanayan. Bukod dito, ang taong ito ay hindi siya sineseryoso, na kung saan ay sobrang mapagmataas. Si Binjo ay palaging higit na mataas sa iba, ngunit hindi niya inisip na ang isang tao ay magiging mas mapagmataas kaysa sa kanya at hindi siya seryosohin. Para kay Binjo, ito ay isang partikular na masakit na bagay. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagkamangha na mayroon ang mga tao para sa kanya. Bilang isang henyo, palagi siyang hinahabol ng iba. Gayunpaman, si Jendong ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Paulit-ulit niyang ginawa siyang nawalan ng mukha, na ginawa ni Binjo na galit sa kanya. Matagal na niyang nais na turuan si Jendong ng isang aralin, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon, maging ang kanyang pinsan na si Chijo ay binugbog ni Jendong. Ano man ang tama o mali, kailangan niyang tumulong, kung hindi man, sasabihin ng mga tao na wala siyang puso at hindi nagmamalasakit sa buhay at pagkamatay ng kanyang angkan. Bagaman walang kinalaman si Binjo sa bagay na ito, mayroong ilang mga bagay na kailangan niyang gawin. Ano ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa? Bakit kanya inatake? Malamig na tanong ni Binjo. Sa sandaling ito, ang kanyang tono ay naging mahigpit. Dahil hindi siya naniniwala na si Jendong ay aatake lamang sa isang tao nang walang dahilan. Ang mga tao sa antas na ito ay hindi makakasakit sa iba maliban kung ang kanilang ilalim na linya ay tumawid. At batay sa kanyang pag-unawa kay Chijo, dapat itong maging kasalanan niya. Mula sa pag-uugali ni Binjo, tila may naiintindihan si Chijo. Hindi talaga siya pinaniwalaan ng pinsan niya, ngunit tiyak na mayroon siyang ilang mga sama ng loob kay Jendong. Kung hindi man, bakit kausapin siya ng pinsan na si Binjo na ganito sa halip na masiraan siya ng diretsyo? Ang resulta ng pagsubok na ito ay ginawaran ni Chijo. Ito ang epekto na nais niyang makita. Nais niyang pukawin ang galit ni Binjo at gawin siyang sumunod kay Jendong upang matulungan siyang maghayganti. Nakilala ko si Jendong sa Dongfeng Hotel, at nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakasundo. Pagkatapos ay sinira niya ang aking kamay. Pinsan, kailangan mo akong tulungan na maghayganti. Nag-choke out si Chijo. Kumusta naman ang iba pang mga bagay? Si Binjo ay nagtanong ng hindi ka nais-nais. Anong maliit na hindi pagkakasundo? Ang tono ni Chijo ay medyo hindi likas. Hindi niya inaasahan na magtanong si Binjo, kaya maaari lamang siyang magsalita sa pangkalahatang mga termino. Mayroon kaming isang pandiwang argumento nang magkita kami sa Dongfeng Hotel, at sinabi niya na hindi siya natatakot sa Qingmu Pavilion. Hindi natatakot sa Qingmu Pavilion.
Binjo sneered. Siya ay talagang matapang at walang takot. Kung may problema sa Dongfang Hotel, tiyak na makikita ito sa Qingmo Pavilion. Ang bagay na ito ay naiulat sa Qingmo Hall. Tanong ni Binjo. Oo, alam ni Sister Qingjia ang tungkol dito, sagot ng lalaki sa suit. Paano niya ito pinangasiwaan? Nagtanong si Binjo. Nang nalaman ni Sister Qingjia na si Jendong ang sumalakay sa akin, nagpasya siyang palayain ito. Sinabi niya na ito ay isang personal na sama ng loob at dapat nating hawakan ito, ang tao sa suit ay ipinaliwanag. Nag-atubiling sandali si Chijo bago magsalita. Nagulat si Binjo at naisip ang kanyang sarili, kaya't nangyari iyon. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakita na siya ay medyo nakakagulat. Karaniwan, kung ang isang tao ay nagbuli ng isang tao mula sa Qingmo Hall, si Qing Jiebai ay makakatulong sa kanyang sariling mga tao. Gayunpaman, ang resulta ay medyo nakakaintriga. Pinsan, mangyaring tulungan mo ako. Nakiusap si Chijo. Hey! Binjo sneered. Ang malamig na pagtawa na ito ay naging medyo takot si Chijo. Si Jendong ang aking kaaway. Ang paghihiganti ay hindi isang bagay na hinahanap ko ngayon, ngunit pagkatapos ng kompetisyon sa martial arts, aayusin ko ang punto sa kanya. Ipinahayag ni Binjo. Okay, pinsan, sagot ni Chijo, nais na sabihin pa. Gayunpaman, ibinaba ni Binjo ang telepono bago pa man siya makapagsabi. Hindi niya talaga ako binibigyan ng mukha. Galit si Chijo, ngunit nakuha niya ang gusto niya. Ang mukha ni Binjo ay hindi huminahon pagkatapos na aihang ang telepono. Ibinalik niya ang telepono sa lalaki sa suit na mabilis na umalis. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa. Mula sa ekspresyon ni Binjo, malinaw na siya ay nasa isang masamang kalagayan. Sir, narito ang iyong tubig, isang magandang babae na malapit sa pag-aalangan ng ilang sandali bago magpasya na ibuhos siya ng isang bagong baso ng tubig. Sa oras na ito, si Binjo ay hindi tumanggi at ininom ito ng diretso. Pagkatapos ay umupo siya sa sofa. Tulad ng nahulaan niya, si Qingjie ay tila may isang espesyal na gusto para kay Jendong. Hindi ito magandang balita para sa kanya. Bakit si Qingjie tulad ni Jendong ng sobra? Mayroon ba siyang mga espesyal na katangian? Kung hindi man, paano ang pag-aalaga ni Qingjie tungkol sa kanya? Malinaw na sinusubukan niyang palugdan si Jendong at ipakita ang kanyang saloobin sa kanya. Ginawa nitong hindi nasisiyahan si Binjo. Siya ang numero 1 sa listahan ng pilak ng Qingmo Pavilion. Ayon sa dahilan, siya ang pinakapotensyal na tao sa pavilion. Gayunpaman, si Qingjie ay nagpakita ng pabor kay Jendong ng maraming beses. Paano magiging masaya si Binjo tungkol dito? Ang malakas ay ang pinaka-iginagalang mga tao sa mundo. At siya ay isang malakas na tao. Ipinanganak siya na may pambihirang talento at palaging hinahangad ng lahat, kahit na sa Qingmo Pavilion kung saan maraming mga masters. Karamihan sa mga boksingero ay nagbigay sa kanya ng mukha dahil sa kanyang mataas na antas ng paglilinang at kabataan. Ang pakiramdam ng paghanga ay nakakahumaling. Kapag natikman mo ito, hindi mo ito susuko. Kabilang sa kanyang mga kapantay, si Binjo ay palaging ang pinakamahusay. Wala siyang ibang inilagay sa kanyang mga mata. Hanggang sa lumitaw si Jendong. Matapos subukan ng bawat isa, labis na nadama niya ang mga pambihirang katangian ni Jendong na naging banta sa kanya. Siya ang pinakamay talento sa pavilion. Ngayon, ang pamagat na ito ay marahil ay aalisin ng ibang tao. Bilang nangungunang scorer sa listahan ng pilak, si Binjo ay hindi kailanman magiging katamtaman tungkol sa kanyang pagraranggo. Nakaramdam siya ng kaunting selos sa kung gaano kalaki ang pansin na inalagaan ni Qingjie si Jendong, na naging sentro ng kanyang pansin sa mga nakababatang henerasyon. Ngunit determinado si Binjo na patunayan ang kanyang sarili sa kanya. Qingjie, ako ang tunay na numero ng isa sa listahan ng pilak. Ipinahayag niya na si Jendong ay nakalaan upang maging aking natalo na subordinate. Gamit nito, tumayo si Binjo at lumakad patungo sa taong bakal na bakal. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buong katawan ay sumabog na may malakas na panloob na lakas. Ang kanyang bawat galaw ay nagpalabas ng isang walang katapusang at marahas na aura, na ginagawang malalim at hindi mapapawi ang kanyang presensya. Bigla, sinuntok niya ang taong bakal. Bang! Ang marahas na suntok ay nagpadala ng isang gust ng hangin na humihip sa lahat ng mga direksyon. Sa anumang oras, ang taong bakal na nasa harap niya ay naging isang tumpok ng scrap metal. Tiningnan ni Binjo ang mga piraso ng metal sa lupa na may isang malamig na ekspresyon, ang kanyang tibok ng puso ay lumaktaw. Kabanata 116. Tedious Affairs.
Sa mga nakaraang araw, ang lahat ng mga gawain ng pangkat ng Shen ay ipinasa kay Jendong para sa paghawak. Nag-aalala siya tungkol sa sakit ni Qing Shen at hindi niya nais na hawakan niya ang mga abalang gawain. Bagaman hindi naintindihan ni Jendong ang tukoy na nilalaman ng proyekto ng kumpanya, mayroong mga tao sa kumpanya na gumawa. Nandoon lang siya upang bantayan ang mga bagay. Bilang vice-presidente ng pangkat, mayroon siyang ilang responsibilidad na gawin. Sa una, hindi naintindihan ni Jendong ang mga panloob na gawain, ngunit pagkatapos ng paghawak sa kanila ng ilang sandali, lalo siyang naging masigasig dito. Ang pagpapatakbo ng mga kaugnay na gawain ng Shen Group ay maayos na naayos sa kanya, na labis na humanga sa kanyang mga subordinate. Lalo na ang mga tagapamahala sa kumpanya, na orihinal na naisip na si Jendong ay isang mayamang manugang na lalaki lamang. Ngunit dahil sa kanyang pakikipag-ugnay kay Qing Shen, wala silang sinabi ng direkta. Gayunpaman, matapos makilala si Jendong, nalaman nila na siya ay may kakayahang at isang magandang tao. Siya ay mapagpakumbaba at hindi kumilos ng mayabang bilang isang vice-presidente. Siya ay isang magandang boss. Matapos ang ilang araw ng pagsisikap, itinatag din ni Jendong ang ilang prestihiyo sa loob ng kumpanya. Vice-presidente, tingnan ang planong ito. Ito ay mula sa isang kumpanya ng komunikasyon, sabi ng katulong, na may hawak na isang makapal na salansan ng mga dokumento at inilalagay ito ng diretso sa harap niya. Ano ang dokumentong ito? Tanong ni Jendong. Ito ay isang plano mula sa isang kumpanya na nangangailangan ng financing at naghahanap ng pamumuhunan ng ating kumpanya, gaanong sinabi ng katulong. Sinuri namin ang kanilang proyekto at natagpuan ito na medyo nangangako, kaya ipinasa namin ito para sa iyong pagsusuri. Okay, nakuha ko ito. Tignan natin ito ngayon, sabi ni Jendong, tumango ang kanyang ulo. Mayroon siyang ilang pag-unawa sa mga kumpanyang ito. Maraming mga promising na kumpanya ang nahaharap sa mga kakulangan sa pagpopondo sa panahon ng pananaliksik at pag-unlad, na pinilit silang maghanap ng pamumuhunan at tumulong mula sa mas malalaking kumpanya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng tulong ay madalas na hinihiling sa mas maliit na kumpanya upang magbigay ng pondo bilang kapalit. Nais ni Jendong na maingat na suriin ang proyekto bago isaalang-alang ang pamumuhunan. Ayaw niya ang kanyang pera upang mag-aaksaya. Titingnan ko ang panukala, aniya, direktang pagbubukas ng file. Ang unang bagay na nahuli ang kanyang mata ay, konstruksyon ng kagamitan sa komunikasyon. Ang kumpanyang ito ay orihinal na isang kumpanya ng mapagkukunan ng signal, ngunit ang kanilang mga istasyon ng base ng komunikasyon at kagamitan sa Qingzhou City ay hindi mahusay na gumaganap sa lalong advanced na kapaligiran ng signal. Sa maraming mga lugar, mahina ang signal ng mobile, at sa mga liblib na lugar, mahirap ang signal na ang mga tao ay hindi maaaring gumawa ng mga tawag sa telepono. Ang proyektong ito ay tila nangangako, hindi bababa sa mga tuntunin ng mga pang-industriya na negosyo. Kung ang proyekto ay matagumpay, ang signal ay magiging mas mahusay. Hindi alam ni Jendong ang tungkol sa larangang ito at walang impresyon sa aktwal na gastos ng mga proyektong ito at kung gaano karaming pamumuhunan ang kinakailangan upang kumita. Gayunpaman, ang nilalaman ng panukala ng kumpanyang ito ay tila makatwiran mula sa teksto sa itaas. Kung ang istasyon ng signal ay itinayo, ang mga tao ng Qingzhou City ay makakaranas ng mas mahusay na kalidad ng signal. Ang pagpunta sa mga liblib na lugar na walang signal ay maaaring mapanganib, kahit na mayroon kang isang telepono, walang silbi ng walang signal. Iyon ay kung saan ang mga istasyon ng signal ay madaling gamitin. Sa isang istasyon ng signal, magkakaroon ka ng signal kahit nasaan ka, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng contact. Ito ang pakinabang ng pag-set up ng isang istasyon ng signal. Tila isang magandang ideya, at maging matapat, si Jendong ay medyo tinutokso. Pagkatapos ng lahat, mukhang isang plano na maaaring makinabang sa mga tao. Gayunpaman, nangangailangan ito ng startup capital, at hindi ito mura. Kailangan ito ng 1 milyon sa paunang yugto. Ang 1 milyon ay hindi isang maliit na halaga, kaya't si Jendong ay nag-aalangan ng kaunti. Ano sa palagay mo, Vice-Presidente, maaari ba nating pondohan ang kumpanyang ito? Tanong ng katulong. Tiningnan na niya ang plano at dumating kay Jendong dahil naisip niya na angkop ito. Para sa kanya, magagawa ang plano. Kung nagtagumpay ito, ang kumpanya ay maaari ring gumawa ng isang malaking kita. Kung nabigo ito, ang 1 milyon ay nasayang. Si Jendong ay sumimangot ng bahagya sa pagtatanong ng katulong. Tingnan muna natin. Hindi ito isang maliit na halaga ng pera. Kailangan nating pumunta sa kumpanya at masuri ang sitwasyon bago tayo makapagpasya kung mamuhunan o hindi. Naniniwala si Jendong na sa pamamagitan lamang ng ganap na pag-unawa sa kumpanya at ang sitwasyon nito ay maaari silang magpasya kung mamuhunan o hindi.
Tumango ang katulong na sumang-ayon, malinaw na aprubahan ang pamamaraang ito. Pagkatapos ng lahat, 1 milyon ay hindi isang maliit na kabuuan, at kung natapos ito bilang isang basura, malamang na siya ay may pananagutan. Ang isang proyekto ay nangangailangan ng pagsasaalang-alang mula sa maraming iba't ibang mga anggulo bago magpasya kung mamuhunan dito. Kung nagtagumpay ang proyekto, magiging mahusay iyon. Ngunit kung nabigo ito, magiging sanhi ito ng mga pagkalugi para sa kumpanya. O, sa pamamagitan ng paraan, Vice Presidente, may nagsabing nais nilang makita ka ngayon. Naghahanap sa akin. Si Jendong ay bahagyang nagulat at mukhang nakakagulat. Hindi niya alam ang maraming tao sa Qingzhou City, kaya nag-usisa siya tungkol sa kung sino ang darating upang makita siya. Ang pangalan niya ay Ransu. Sinabi niya na kaibigan mo siya at naghihintay siya sa lobby ngayon. Ransu. Siya ito. Si Jendong ay ngumiti ng mahina, naalala ang martial arts fanatic na nabaliw sa pagsasanay at humingi siya ng tulong sa pagsira at paghahanap ng mga tao na maging kanyang mga pagsubok sa bato. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Qingzhou City, ang pamilyang Su ay isang behemoth, at ang pakikipagkaibigan sa kanila ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga pagsisiyasat sa hinaharap. Kung hindi man, hindi siya tinulungan ni Jendong. Bukod dito, ang dalawang pamilya ay mga kasosyo sa negosyo, kaya kailangan nilang seryosohin ang mga bagay, kapwa sa publiko at pribado. Sa makatuwid, mahalaga na mapanatili ang isang mahusay na relasyon kay Ransu. Bagaman si Jendong ay napromote lamang sa vice-presidente sa maikling panahon, naintindihan pa rin niya ang mga pangunahing kaalaman sa pag-uugali sa lipunan. Ito ay isang bagay ng relasyon ng tao. Siya ba ang kakilala mo, vice-presidente? Oo, nasaan na siya ngayon? Inayos namin para sa kanya na maghintay sa lobby. Umakyat ako kaagad pagkatapos nito, sagot ng katulong. Okay, pagkatapos ay pupunta ako sa bulwagan at hanapin siya ngayon. Sa ngayon. Ang katulong ay nakaramdam ng pagtataka at mausisa. Tumingin siya kay Jendong. Nang marinig niya ang pangalan, nais niyang pumunta at batiin siya. Ang taong ito na nagngangalang Ransu, ano ang kanyang pagkakakilanlan na tinatrato siya ng CEO ng mga mataas na pagtutukoy. Hindi niya alam na si Ransu ay ang panganay na anak ng pamilyang Su, isa sa 4 na pangunahing pamilya. Kung may maaaring magtatag ng isang mahusay na relasyon sa kanya, walang sinuman sa Qingzhou City ang maglakas loob na mapangapi ang mga ito. Ang pamilyang Shen ngayon ay ganito, malapit na makipagtulungan sa pamilyang Su. Ngunit hindi ito ang mga dahilan kung bakit pinahahalagahan siya ni Jendong. Pangunahin dahil sa kanyang kapatid na babae, na tumulong sa kanya dati, kaya't binigyan niya siya ng pansin. Kung hindi man, ang pamagat ng pamilya ng Su ay hindi sapat para kay Jendong na bigyang pansin. Sa kanyang mga mata, ang background ng 4 na pangunahing pamilya ay mas mababa sa kanyang sariling kapangyarihan. Kabanata 117. Tulungan mo ako. Ang Conference Hall of Shen Group ay isang lugar na espesyal na nakalaan para sa mga mahahalagang panauhin, at si Ransu, na isa, ay natural na inayos upang makasama doon. Sa harap niya ay isang tasa ng mainit na tsaa na naglalabas ng singaw. Ransu. Ang isang pamilyar na tinig ay biglang nagmula sa pintuan, at si Ransu ay tumingin sa direksyon nito. Ito ay sa kanya, si Jendong, naglalakad papunta sa kanya. Si Jendong ay nakaupo ng diretso sa malapit sa upuan ng tao, na may isang malabong ngiti sa kanyang mukha, bakit hindi mo ako tinawag nang dumating ka? Maaari kitang sunduin. Si Ransu ay mayroong numero ng telepono, kaya maaari lang siyang tawagan ng diretso. Ngunit hindi niya ginawa iyon dahil hindi niya gusto ang ganitong uri ng diskarte. Itinuring niya si Jendong bilang isang kaibigan. Narinig kong abala ka, kaya ayaw kong abalahin ka sa pamamagitan ng pagtawag ng direkta, sabi ni Ransu na may malabong ngiti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, dumating ako bigla, naapektuhan ko ba ang iyong trabaho? Narinig kong naging abala ka kani-kanina lamang, kaya hindi ko nais na abalahin ka at maantala ang iyong trabaho. Tinanong niya ito dahil ayaw niyang makaapekto kay Jendong dahil sa kanyang sariling mga gawain. Siyempre hindi. Natapos ko lang kung ano ang pinagtatrabahuhan ko, kaya walang problema, sagot ni Jendong na may ngiti. Mabuti yan pagkatapos. Ang mukha ni Ransu ay naiilawan ng isang napakatalino ng ngiti. Tinanong ni Jendong, dumating ka sa akin ngayon para sa isang bagay na mahalaga, di ba? Kailangan mo ba ang aking tulong? Well, mayroong isang bagay na kailangan ko ng iyong tulong, medyo nag-aalangan si Ransu, ngunit sa kalaunan ay nagsalita siya. Ano ang problema? Si Jendong ay medyo mausisa, at ang kanyang ngiti ay unti-unting kumupas, nagiging mas seryoso, sapagkat kung nadama ni Ransu na ang bagay ay nakakalito, kung gayon ang kahirapan sa paglutas nito ay dapat na napakataas.
Sa ilang araw, malapit nang magsimula ang kompetisyon, di ba? Kapatid na Ye, narinig ko na nakikilahok ka rin sa kompetisyon. Hindi ka ba kinakabahan? Tiningnan siya ni Ransu nang may malaking pag-aalinlangan. Sa katunayan, si Jendong ay lumahok din sa kompetisyon, ngunit hindi siya nagmamalasakit dahil may malaking tiwala siya sa kanyang sariling lakas at madaling hawakan ang kompetisyon. Matapos malubhang itinuro ang isang aralin sa huling hamon, nag-aalala si Ransu dahil haharapin nila ang mga walang awa na henyo mula sa buong bansa, at ang pagtatasa ng martial arts ay hindi madaling maipasa. Sa pamamagitan ng nakaraang kompetisyon, lubos niyang naintindihan ang kanyang sariling mga pagkukulang, na naging labis na nabalisa sa kanya. Si Jendong ay nagsabi ng gaanong, hindi ako kinakabahan, ito ay isang martial arts na kompetisyon. Well, sa iyong mataas na antas ng paglilinang, siguradong nasa top 10 ka. Sinabi ni Ransu na may ilang pagkabigo. Ang nangungunang 10 sa martial arts na kompetisyon. Ang nangungunang 10 lamang ang maaaring makatanggap ng mga gantimpala. Ang mahiwagang premyo ay hindi kilala ng maraming taon, at ang nangungunang 10 manlalaro lamang ang malalaman kung ano ito pagkatapos ng kompetisyon. Sa loob ng maraming taon, maraming mga masters ang nagtanong tungkol sa kung ano ang premyo, ngunit ang mga manlalaro na ginawa ito sa nangungunang 10 pinanatili ang kanilang mga natitira na tinatakan at hindi nagbunyag ng anumang impormasyon. Sa makatuwid, maraming mga masters ang naging interesado sa martial arts at lumahok sa kompetisyon ng paisa-isa. Kahit na ang mga karakter tulad ng matandang lalaki ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanilang sarili na lumahok sa martial arts tournament na ito at naglalayong para sa isang nangungunang 10 lugar. Maaari bang ang mga gantimpala para sa paligsahang ito ay pareho tulad ng dati? Kung hindi man, paano napakaraming tao ang nagmula sa lahat upang lumahok? Sinasabing ang mga kinatawan mula sa 8 sinaunang pamilyang martial arts ay darating upang makipagkompetensya. Si Jendong ay labis na interesado sa paligsahang ito. Hindi ka lumapit sa akin para lang pag-usapan ito, hindi ba? Tanong ni Jendong, binigyan siya ng isang malambing na ngiti at hindi gaanong nagsalita. Si Brother Ye ay talagang matalino. Pumunta ako dito hindi lamang upang pag-usapan iyon, sagot ni Ransu. Sa katunayan, nais kong hilingin ang iyong payo sa kung paano mabilis na mapahusay ang aking lakas at palakasin ang aking antas ng paglilinang. Pagandahin ang iyong lakas. Nagtaas ng kilay si Jendong. Ngunit ang aking sariling lakas ay hindi sapat upang turuan ka ng mga advanced na pamamaraan. Sigurado ka bang dumating ka sa tamang tao? Kapatid na Ye, nagbibiro ka lang. Nakita ko ang lakas mo dati, same time na sinabi ni Ransu. Gusto kong sanayin sa iyo ng ilang araw, tulad ng dati. Si Ransu ay lumitaw lalo na taos puso. Kapag humihingi ng tulong mula sa iba, natural na magpakita ng katapatan. Naunawaan ni Ransu ang pangunahing prinsipyong ito. Kasabay nito, sobrang kinakabahan din siya. Bagaman mayroon siyang magandang relasyon kay Jendong, ang lahat ay itinayo sa pundasyon ng kanyang kapatid. Ngayon, kasangkot ito sa mga lihim ng paglilinang. Hindi niya alam kung handang magturo sa kanya si Jendong. Sa kabila nito, nais pa rin ni Ransu na subukan ito. Ito ang kanyang pangwakas na layunin para sa pagpunta dito ngayon. Kapatid na Ye, handa ka bang tulungan ako? Sabik na tanong ni Ransu. Ano ang problema? Napangiti si Jendong. Ang ating relasyon ay tulad na ang paggabay sa iyo ay walang malaking pakikitungo. At hindi rin ito aabutin ng maraming oras. Talaga. Ang ekspresyon ni Ransu ay naging lubos na masaya. Siyempre totoo ito. Ano ang bilang ng ating pagkakaibigan? Sumagot si Jendong. Nang marinig ito, nadama ni Ransu na labis na nalulugod. Bagaman una niyang nakilala si Jendong dahil sa kanyang malakas na lakas. Isang malakas na tao. Palagi siyang naging isang tao na humanga. Ngunit sa sandaling ito, ang paraan ni Jendong ng paghawak sa pagkakaibigan ay nagpalipat sa kanya. Ginawa nitong tunay na humanga sa kanya si Ransu mula sa ilalim ng kanyang puso. Kung si Brother Ye ay nangangailangan ng anuman sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Ransu, na tinapik ang kanyang dibdib. Ang pakikipagkaibigan sa batang master ng pamilyang So ay hindi simpleng bagay. Pagkatapos, sinamahan ni Jendong si Ransu sa tirahan ng pamilya ng So. Ito ang kanyang pangalawang beses dito. Ngunit natigilan pa rin siya sa paningin ng paligid ng pamilyang So, isang nakapag-iisang bilya, halaman na sumasakop sa mga burol, at lahat ng uri ng mga kama ng bulaklak, na parang nasa kagubatan sila. Ang lahat ay natural, maganda, ngunit marangal pa rin. Bilang isa sa mga pangunahing pamilya sa Katimugang Lungsod, ang lakas ng pananalapi ng pamilya ng So ay tiyak na hindi kasing simple nang lumitaw sa ibabaw.
Gayunpaman, ang layout dito ay napakamatalino, at tinatayang maraming mga masters ang nasangkot dito. Sa pamamagitan lamang ng isang hardin ng bulaklak, na sumasakop sa tulad ng isang malaking lugar, tila ang pamilya ng So ay talagang nagmamahal ng mga bulaklak. Di nagtagal, pumasok ang dalawa sa bahay. Pinangunahan ni Ransu si Jendong sa isang maluwang na silid at masigasig na sinabi, narito tayo kung saan nagsasanay ako. Inihanda ko ito ng hiwalay bilang isang lugar ng pagsasanay dahil hindi ko nais na maistorbo sa pagsasanay. Sa pagtingin sa iba't ibang kagamitan at armas na nakalagay sa silid, medyo nagulat si Jendong. Hindi niya inaasahan na si Ransu ay mangolekta ng maraming armas. Tila ang pagkahumaling ni Ransu sa martial arts ay totoo. Ang pag-on ng isang silid ng pagsasanay sa tulad ng isang marangyang espasyo ay talagang hindi mailarawan. Kung ang isang taong hindi nakakaalam ay pumasok, iisipin nila na pumasok sila sa isang museo. Tila nagmamahal si Ransu ng mga anti-gong, lalo na ang mga anti-gong malamig na armas. Kabanata 118. Kandidato para sa kasosyo sa pagsasanay. Sa pagtingin sa iba't ibang mga sinaunang armas na nakabitin sa dingding, ito ay tunay na isang kamangha-manghang paningin. Kahit na ang museo sa katimugang lungsod ay marahil ay hindi naiiba sa paghahambing. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay pag-aari ni Ransu na nag-iisa. Si Jendong ay orihinal na isang dalubhasa sa martial arts, at labis din siyang interesado sa mga malamig na armas na ito dahil ang mga baril ay hindi palaging kapaki-pakinabang tulad ng mga sandatang ito, lalo na sa malapit na labanan. Kapag gumawa siya ng isang pagkilos, hindi siya kailanman napalampas. Dito ako karaniwang nagsasanay, sabi ni Ransu kay Jendong, at mayroon pa ring isang pahiwatig ng pagmamalaki sa kanyang mga salita. Siyempre, iyon ang kaso. Ang lugar na ito ay itinayo kasama ang napakaraming pagsisikap at dedikasyon ni Ransu. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magdala ng sinuman dito. Ngunit si Jendong ay naiiba. Siya ay isang tao na humanga kay Ransu, kaya handa siyang ibahagi ang kanyang mga lihim sa kanya. Tumango si Jendong at tumingin sa paligid. Maingat niyang sinuri ang mga pasilidad sa silid, at medyo nasiyahan siya. Ngunit hindi ito sapat. Ransu, lagi ka bang nagsasanay sa ganitong uri ng kapaligiran? Biglang nagtanong si Jendong. Oo. Mayroon bang problema? May mali ba sa aking paraan ng pagsasanay? Siyempre wala, si Jendong ay may pag-iling ng bahagya ang kanyang ulo. Ang tahimik at mapayapang kapaligiran na ito ay talagang angkop para sa mga martial artist, ngunit ang pagsasanay sa ganitong uri ng kapaligiran ay hindi sapat. Kahit na kumpleto ang mga pasilidad dito, kailangan mong malaman na ang anumang malakas na tao ay pinarangalan sa aktwal na labanan. Ang umaasa lamang sa mga pasilidad na ito ay hindi sapat. Ang mga kagamitan na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga unang yugto ng pagsasanay, ngunit habang lumalaki ang iyong lakas, magiging isang pasanin sila at hadlangan ang iyong pag-unlad sa panahon ng bottleneck, sabi ni Jendong. Sa pamamagitan lamang ng aktwal na labanan at pagharap sa mga tunay na kalaban ay maaari mong tunay na maunawaan ang iyong mga kahinaan at gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Tunay na labanan. Si Ransu ay murmured sa kanyang sarili, na nagninilay-nilay sa mga salita ni Jendong. Sa katunayan, palagi siyang nagsanay na nag-iisa sa silid ng pagsasanay ng walang aktwal na karanasan sa labanan. Ang mga panganib ng aktwal na labanan ay mataas, at ang isang maling pagkilos ay maaaring nangangahulugang mapanganib ang buhay ng isang tao. Bilang tagapagmana ng pamilyang Su, ang pamilya ni Ransu ay hindi kailanman papayagan siyang kumuha ng mga panganib at pinayagan lamang siyang sanayin ng walang aktwal na karanasan sa labanan. Naiintindihan ni Ransu na sinusubukan ng kanyang pamilya na protektahan siya, ngunit kung hindi siya lumahok sa aktwal na labanan, paano siya mapalago at mapabuti ang kanyang mga kasanayan? Ito ay isang problema. Kaya, naiintindihan mo ba ngayon? Kung nais mong pagbutihin ang iyong lakas, kailangan mong umasa sa aktwal na labanan. Walang nakakaalam kung gaano kataas ang kanilang potensyal hanggang sa sila ay itulak sa kanilang mga limitasyon sa mga mapanganib na sitwasyon, paliwanag ni Jendong, na nakikita ang pag-aalangan ni Ransu. Bilang isang taong nakaranas ng hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan at sinira ang kanyang sariling mga limitasyon ng hakbang-hakbang, alam ni Jendong ang kahalagahan ng aktwal na labanan. Karamihan sa mga tao, kapag nahaharap sa panganib, ay may posibilidad na maging katulad sa kanilang takot sa mga potensyal na problema. Sa makatuwid, kapag nakatagpo ng panganib, pipiliin nilang makatakas. Kung walang aktwal na karanasan sa labanan, mahirap gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Nang masugitan si Ransu sa Qingmohol noong nakaraang oras at nalaman ng kanyang pamilya, ang kanyang ama ay galit na galit at mahigpit na binalaan siya na siya ay malubhang parusahan kung siya ay nang ahas na makipagkompetensya sa iba.
Sinabi ni Ransu kay Jendong tungkol sa nakaraang kompetisyon. Naiintindihan ito ni Jendong, pagkatapos ng lahat, si Ransu ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang So at hindi kayang bayaran ang anumang mga aksidente. Ano man ang napili ni Ransu na ginawa, igagalang ito ni Jendong. Si Ransu ay nag-iisip ng ilang sandali at pagkatapos ay umupo ng diretso sa sofa. Sigh, napabuntong hininga siya. Kapatid na Ye, alam ko nang mabuti ang katotohanan na ito. Ang pag-iipon ng aktwal na karanasan sa labanan ay mahalaga, ngunit ang aking pamilya ay pinapanood ako ng mabuti. Dahil dito, ang aking paglilinang ay hindi pa tumaas. Natuklasan niya ang problemang ito matagal na ang nakalipas, ngunit ang pagkagambala ng kanyang pamilya ay pumihil sa kanya na pumili ng kanyang sariling landas. Kaya, nakikilahok ka pa ba sa kompetisyon? Tumingin si Jendong sa kanya at mahinahon na nagtanong. Ang mukha ni Ransu ay mukhang medyo hindi kasiya siya, at pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng mapait, kapatid na Ye, tiyak na makikilahok ako sa kompetisyon, ngunit. Ang insidente ng huling oras ay nagalit na sa kanyang ama. Kung nalaman niya na si Ransu ay nagtungo sa Qingmo Hall upang magsanay kasama ang mga boksingero, marahil ay nasa malaking problema si Ransu. Nawala si Ransu sa pag-iisip. Sa problemang ito, mahirap talagang magkaroon ng solusyon. Unti-unti, isang glimmer ng ilaw ang lumiwanag sa kanyang mga mata. Ang ilaw ay agad na pinalaki sa mga mata ni Ransu, at tumayo siya. Nag-isip ako, may kumpiyansa na sabi niya. Nang makita ito, biglang naintindihan ni Jendong na ang desisyon ni Ransu. Si Ransu ay lumingon kay Jendong at sinabing, kapatid na Ye, tama ka. Ang sino mang malakas na tao ay kailangang harapin ang mga hamon at lumago sa pamamagitan ng kahirapan. Halos imposible na mapagbuti ang iyong lakas sa isang maikling panahon sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kagamitan. Si Ransu, na gumawa ng kanyang desisyon, ay ganap na naiiba, at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Si Jendong ay ngumiti ng bahagya sa paningin. Kung patuloy na ginagamit ni Ransu ang kanyang mga dating pamamaraan ng pagsasanay, marahil ay hindi siya gagawa ng maraming pag-unlad sa isang taon. Ang isang bata na lumaki sa isang greenhouse ay mahihirapang makipaglaban sa isang nag-iisa na lobo. Paano siya magtagumpay nang hindi kumukuha ng mga panganib? Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban, pagkuha ng mga panganib, at hamon ang sarili ay maaaring maging isang tunay na Panginoon. Kaya, ano ang kailangan nating gawin sa susunod? Tinanong ni Ransu si Jendong. Siyempre, kailangan nating maghanap ng isang tao upang lumaban-laban sa iyo, sagot ni Jendong. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pakikipaglaban sa totoong labanan ay ang pinakamabilis at pinakamatatag na paraan upang mapagbuti ang iyong lakas. Alam ko na, ngunit saan tayo makakahanap ng isang tao na lumaban sa akin? Hindi tayo makakapunta sa Qingmo Hall, o kung hindi man malalaman ng aking ama, sabi ni Ransu, na medyo walang magawa. Saan nila mahahanap ang gayong tao? Sa sandaling ito, iniisip niya ang bawat sulok ng Nanzhou City. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga lugar na may mga bihasang tao. Sa sandaling ito, ngumiti si Jendong kay Ransu, na tila natagpuan ang tamang tao. Ang tamang tao ay nasa harap mo, hindi ba? Binigyan ni Jendong si Ransu ng isang alam na tingin. Sa harap ko. Una nang nagulat si Ransu, pagkatapos ay tumingin kay Jendong sa kawalan ng paniniwala. Sino pa ang maaaring nasa harap niya bukod kay Jendong? Bigla, nagbago ang mukha ni Ransu. Kapatid na Ye, sinasabi mo ba na ikaw ang magiging kapareha ko sa sparring? Mukha siyang hindi ka panipaniwala. Hindi ito biro. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay masyadong mahusay. Kung si Jendong ay makisali sa isang tunay na pakikipaglaban sa kanya, paano siya maaaring manalo? Hindi na ito pagsasanay, magiging isang panig na masaker. Hindi ba posible? Ngumiti si Jendong at nagtanong. Siyempre hindi. Kabanata 119. Nakamit. Nalaman ko ang puwang sa pagitan natin. Wala lang akong sapat na lakas upang mapaglabanan ang iyong mga pag-atake, sabi ni Ransu na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Alam niya na kung makikipaglaban siya kay Jendong, siya ay matatalo ng walang oras. Walang paraan na maaari siyang manalo laban sa kanya. Sa isang normal na laban, hindi ka magiging tugma ko, mahinahon na sinabi ni Jendong. Tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Ngunit kung pinipigilan ko ang aking kapangyarihan at mapanatili ang isang pantay na antas ng lakas sa iyo, maaari tayong mag-spar, patuloy niya. Pantay na lakas. Medyo nagulat si Ransu, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol dito. Kung ibinaba ni Jendong ang kanyang kapangyarihan, maaari silang magsanay ng magkasama.
Bagaman ang tunay na lakas ni Jendong ay mas malakas kaysa sa kanya, kung siya ay tumalikod, pantay-pantay silang maitugma, at ang pagkakaiba ay magiging sa kanilang mga kasanayan at karanasan. Ano sa palagay mo? Ang mga mata ni Jendong ay lumiwanag habang tinanong niya si Ransu. Tumawa si Ransu at kaagad na sumang-ayon, syempre, hindi iyon problema. Kung si Brother Ye ay tumalikod ng kaunti, kung gayon maaari kang maging kasosyo sa aking pagsasanay. Ngunit, kapatid na Ye, magkakaroon ka ba ng oras para dito? Nag-atubiling si Ransu, alam na si Jendong ay karaniwang abala, lalo na mula nang siya ay kinuha ang pamamahala ng Shen Group kamakailan. Bilang vice-presidente ng pangkat, napakaraming bagay para mahawakan niya. Kung gumugol siya ng maraming oras sa iba pang mga bagay, makakaapekto ito sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya, at si Ransu ay makaramdam ng pagkakasala. Sa isang malaking kumpanya, ang bawat layout ng pagtuturo ay nangangailangan ng patuloy na pansin mula sa magsusupol. Kung si Jendong ay madalas na wala sa kumpanya, maaaring magkaroon ito ng epekto sa kumpanya. May isang maliit na epekto, ngunit natapos ko na ang lahat sa mga nakaraang araw. Ang mga bagay na hindi pa nalutas ay maaaring hawakan ng mga may kakayahang tao sa ilalim ng aking utos, kaya huwag mag-alala. Napangiti si Jendong. Hindi sa walang kabuluhan na siya ay nagmamadali sa pag-unlad ng kumpanya sa mga araw na ito. Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan at nagdala ng mahusay na pagganap sa grupo. Orihinal na, kinukuha lang niya para kay Cheng Shenshen na hawakan ang mga problema upang makapagpahinga siya at mabawi. Si Cheng Shenshen, na tahimik na nag-recuperating, ngayon ay halos mas mahusay. Kung siya ay nakabawi, ipagpapatuloy niya ang pamamahala ng kumpanya, at nais ni Jendong na makumplito ang umiiral na gawain. Masaya rin si Jendong na makita ang eksenang ito, pagkatapos ng lahat, hindi niya gusto lalo na ang pamamahala ng kumpanya. Gusto niya ang pagsasanay ng martial arts at pagpunta sa mga pakikipagsapalaran. Ang pagkuha sa pamamahala ay para lamang kay Cheng Shen, at wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Si Ransu ay medyo kumilos sa sandaling ito. Si Jendong ay nagbigay ng ilang mga bagay upang maging kanyang kasosyo sa pagsasanay. Sa totoo lang, medyo nakakaramdam ako ng paumanhin sa paggawa ng iyong kasosyo sa pagsasanay, sabi ni Ransu na humihingi ng paumanhin. Walang dapat na pasensya. Ang iyong kapatid ay nakatulong sa akin dati, kaya isaalang-alang ito bilang isang pabor sa pagbabalik sa iyo. Bukod sa aming relasyon, hindi ito komplikado, sagot ni Jendong. Ngunit nakakaramdam pa rin ako ng kaunting pagkakasala, sabi ni Ransu. Haha, kung nakakaramdam ka ng pagkakasala, isaalang-alang mo lang ito bilang isang pabor sa akin. Sumagot si Jendong, na parang binibigyan niya si Ransu ng isang paraan. Nang marinig ito, hindi maiwasang tumawa si Ransu. Okay, isasaalang-alang ko ito bilang utang sa iyo ng isang malaking pabor. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa at sumabog na pagtawa. Matapos makuha ang pangako ni Ransu, tumango si Jendong, na iniisip na si Ransu ay isang mapagkakatiwalaang tao at nakakuha siya ng pabor sa kanya. Ang pabor mula sa batang master ng pamilyang So ay hindi mabibili ng halaga. Sa mga sumusunod na araw, kumilos si Jendong bilang kasosyo sa sparring ni Ransu, na tinutulungan siyang mapagbuti ang kanyang mga kasanayan. Sa kanilang mga session ng sparring, natanto ni Ransu ang kanyang mga pagkukulang sa ibang mga lugar. Hindi ka lamang maaaring umasa sa discarding ito ng pagsuntok. Kung may dumating sa iyo ng diretso, napakadali para sa kanila na yumigtad, seryosong sinabi ni Jendong, na nagtuturo kay Ransu. Agad niyang itinuro ang malaking pagkakamali ni Ransu sa kanyang diskarte sa pagsuntok. Nakikita ko. Hindi nakakagulat na matagal ko nang isinasagawa ang aking mga suntok ngunit hindi pa rin mahit ang sinuman. Dahil dito, sabi ni Ransu. Ito ay wala. Mayroon kang magandang talento, sabi ni Jendong. Matapos maobserbahan siya ng ilang araw, napagtanto ni Jendong na si Ransu ay may matatag na pundasyon at mahusay na talento sa martial arts. Tulad ng inaasahan ng inapo ng isang kilalang pamilya, mayroon siyang mahusay na mga kondisyon na nagbigay sa kanya ng magandang pagsisimula. Malamang na si Ransu ay may partikular na nagtuturo sa kanya ng martial arts mula pa noong bata pa siya. Kung hindi man, hindi siya magkakaroon ng isang malakas na pundasyon at makatiis ng maayos. Ito ay naiiba kay Jendong. Ang kanyang lakas ay ganap na nakukuha sa pamamagitan ng kanyang sariling mga pagsisikap at karanasan sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Ang mga paghihirap na tiniis niya ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Sa kabutihang palad, si Jendong ay sapat na maswerteng upang mabuhay ang mga krisis na ito. Kung hindi, siya ay magiging isang tumpok ng mga buto matagal na. Gayunpaman, tiyak na dahil sa mga krisis na ito na si Jendong ay naging napakalakas ngayon.
Sa ilalim ng gabay ni Jendong sa mga nagdaang araw, ang lakas ni Ranso ay naging mas malakas at mas pinalakas. Lalo na sa praktikal na labanan, mayroon na siyang kakayahang sugpuin ang mga kalaban sa parehong antas. Si Ranso ay palaging may medyo mataas na antas ng paglilinang sa kanyang mga kapantay, ngunit kulang sa praktikal na karanasan sa labanan. Sa patnubay ni Jendong, ang kanyang kakayahan sa labanan ay napabuti ng malaki. Sa pamamagitan ng panandaliang may sensinang pagsasanay, ang lakas ni Ranso ay umabot sa isang bagong bottleneck. Mayroon na siyang isang mahusay na pundasyon, ngunit sa personal na gabay ng labanan ni Jendong, siya ay naging mas malakas kaysa sa dati. Sa oras na ito, si Binjo, na nanatili sa bahay, ay nag-uuri at nag-iimpake ng kanyang mga damit. Dahil ang isang malaking kaganapan ay malapit nang mangyari sa panahong ito. Para sa mga ordinaryong tao, wala itong epekto, ngunit para sa mga sinaunang martial artist, walang alinlangan na isang malaking kaganapan. Iyon ang martial arts tournament ng Qingmo Hall. Si Binjo ay puno ng sigasig at inihanda na ang kanyang sarili upang makamit ang mahusay na mga resulta sa martial arts tournament. Kailangan din niyang kunin ang pagkakataong ito upang ganap na talunin ang nakakainis na tao. Ang taong pinag-uusapan niya ay natural na si Jendong. Naalala ni Binjo ang kanyang galit kay Jendong. Gaano siya katapang na hindi niya ito bibigyan ng mukha at nasaktan pa siya. Ito ang lahat ng mga bagay na nagalit niya. Ngunit kung ano ang gumawa kay Binjo na may hawak na sama ng loob ay si Jendong ay pinapaborin ni Qingjie, at ang pagtrato na natanggap niya ay lumampas sa kanyang sarili. Si Qingjie Bai, bilang may-ari ng Qingmo Pavilion, ay mayroong isang prestihiyo na lampas sa imahinasyon ng mga tao. Para sa tulad ng isang prestihiyosong figure na pahalagahan ni Jendong ng labis, talagang ginawa nitong galit si Binjo. Sa puso ni Binjo, siya ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Ngunit ang pag-uugali ni Qingjie kay Jendong ay naiiba sa iba, at ang kanyang mga mata ay napuno ng ibang damdamin. Paano matatanggap ni Binjo na si Jendong na makatanggap ng gayong pabor mula kay Qingjie Bai? Kabanata 120. Makilahok sa tournament ng martial arts. Si Binjo ay isang napakamapagmataas na tao. Tanging masisiyahan siya sa espesyal na pagtrato, hindi sa iba. Ang martial arts tournament na ito ay ang kanyang pagkakataon na ipakita ang kanyang lakas at mabawi ang espesyal na karangalan. Ang mga nag-alinlangan sa kanyang lakas ay magbabayad para sa kanilang kamangmangan. Ang kanyang pagganap sa paligsahang ito ay matukoy ang kanyang ranggo sa pamilya, kaya kailangan niya maging handa ng maayos. Nais niyang malaman ng mga matatandang tao kung gaano kataas ang kanyang potensyal. Ang martial arts tournament ay isang mahusay na pagkakataon para kay Binjo. Ang background ni Binjo ay hindi kasing simple ng tila. Ang kanyang ama ay hindi isang simpleng tao, ngunit ito ay isang lihim sa pamilya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi maluwalhati, na humantong sa isang serye ng mga problema. Matapos ang pagsasanay kasama si Ranso ng ilang araw, ang lakas ni Ranso ay umunlad ng marami. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili mula ngayon, at tinupad ni Jendong ang kanyang pangako kay Ranso. Matapos matanggap ang pasasalamat ni Ranso, kailangang harapin ni Jendong ang ilang mga bagay. Tulad ng malapit na siyang umalis, isang tawag sa telepono ang pumasok. Kumusta, kapatid na Jendong, naaalala mo ba ako? Ang isang babaeng tinig ay nagmula sa telepono, at pamilyar kay Jendong. Ito ay Su Qingjie Bai. Marami siyang naitulong sa kanya sa oras na ito. Para kay Jendong, si Qingjie Bai ay isang mabuting kaibigan. Pagkatapos ng lahat, tinulungan niya siya ng maraming beses nang walang pag-aalangan. Sa oras na ito, kinuha niya ang inisyatibo upang tumawag, at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Maaari ba itong tungkol sa kompetisyon sa martial arts? Si Jendong ay may isang magaspang na ideya. Qingjie, paano ko hindi malalaman? Ano ang bagay? Tanong ni Jendong. Mabuti na hindi mo nakalimutan ang tungkol sa akin. Kung hindi, magiging malungkot ako. Alam mo ba kung bakit kita hinahanap? Sinabi ni Qingjie na may isang pahiwatig ng kalungkutan. Si Jendong ay naalam na ni Qingjie Bai tungkol sa kanyang hangarin, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Alam ko na ito ay tungkol sa martial arts na kompetisyon. Ngunit hindi mo ako binigyan ng tuwid na sagot. Ngayon, kailangan kong bigyan mo ako ng sagot. Makikilahok ka ba o hindi? Seryoso na tanong ni Qingjie. Tila siya ay nakakabit ng malaking kahalagahan sa pakikilahok ni Jendong. Mula sa kanyang nakaraang pagganap, masasabi niya na siya ay lubos na may kasanayan. Kung nawala ang gayong talento, hindi niya nais. Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan niyang hikayatin si Jendong na lumahok sa kompetisyon. Hindi niya nais na makaligtaan ni Jendong ang pagkakataong ito dahil ang martial arts tournament na ito ay lubos na pinahahalagahan.
Isinasaalang-alang ko na kung makilahok o hindi sa martial arts tournament, sabi ni Jendong pagkatapos ng mahabang katahimikan, nakangiti. Talaga. Si Ching Jiebei sa kabilang dulo ng telepono ay tunog na mas maligaya nang marinig ang kanyang sagot. Pumayag si Jendong na lumahok sa kompetisyon, hindi walang kabuluhan sa mga pagsisikap na nagawa niya sa mga nakaraang araw. Totoo iyon, sabi ni Jendong na may ngiti. Dahil ang martial arts tournament ay nakakaakit ng labis na pansin, ito ay nakasalalay na higit pa sa isang simpleng kompetisyon. Lalo na sa mga kagustuhan ng matanda na paulit-ulit na hinihimok siya na lumahok, ang halaga ng martial arts tournament ay natural na hindi kasing simple ng tila, lalo na ang pangwakas na premyo. Kung ito ay upang bayaran ni Ching Jiebei o upang mabigyan ng mukha ang matandang lalaki, si Jendong ay kailangang pumunta sa martial arts tournament na ito. Mahusay, Jendong, inaasahan kong makita ka sa loob ng ilang araw, maligaya na sinabi ni Ching Jia. Okay, see you then. Sa labas ng lungsod, mayroong isang bahay ng kawayan na itinayo sa isang tahimik na kagubatan ng bundok. Ang kapaligiran ay puno ng mga tunog ng mga ibon at ang halimuyak ng mga bulaklak. Mula sa labas, mukhang isang magandang lugar upang pagpahingaan. Napakaganda ng kapaligiran na maraming mga masters ay maaaring handa na manirahan dito. Pagkatapos ng lahat, walang modernong teknolohiya dito, tulad ng mga electric light o telebisyon. Ito ay isang desyerto na lugar kung saan wala ang mga bagay na ito. Kumpara sa mga modernong panahon, ito ay tunay na isang malupit na kapaligiran. Gayunpaman, ilang matandang lalaki ang nakatira dito. Kung nakikita ng iba, tiyak na nakakagulat ito. Paano ang ilang matandang lalaki ay magtipon at manirahan sa ganoong lugar? Sila ba ay mula sa huling siglo? Kung hindi man, paano nila matiis ang gayong kalungkutan? Ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 martial arts tournament ay magiging katulad ng dati, sabi ng matandang lalaki na nakaupo sa gitna. Mataas pa ba ang gantimpala sa taong ito? Ito ay isang regular na kompetisyon sa Qingmo Academy. Oo, ang gantimpala na ito ay labis para sa mga kabataan. Ang matandang lalaki sa gitna ay sumimangot ng bahagya. Bagaman alam niya na magkakaroon ng mga pagtutol sa ibaba, hindi niya inaasahan na sila ay napakatindi. Bumoto tayo noon. Ang pangwakas na boto ay magpapasya kung tatanggapin ang planong ito. Matapos niyang iminungkahi ang ideyang ito, wala nang tumutol. Tila sumang-ayon ang lahat sa panukalang ito. Ang sistema ng pagboto ay marahil ang patas na sistema kahit nasaan ito. Nang makita na sumang-ayon ang lahat sa panukalang ito, opisyal na nagsimula ang boto. Ang mga sumasang-ayon sa sistemang ito ng gantimpala, itaas ang iyong kamay. Sa sandaling natapos ang matanda na magsalita, maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Ang mga hindi sumasang-ayon, itaas ang iyong kamay ngayon. Maraming mga braso ang nakataas, ngunit may mas kaunti kaysa sa dati. Ang matandang lalaki ay ngumiti ng mahina, tila nasiyahan sa resulta. Pagkatapos ay manatili tayo sa nakaraang plano. Ang nangungunang 10 premyo sa taong ito ay mananatiling pareho. Mahinahon siyang tumingin sa karamihan, dahan-daang tumayo, at natapos ang mga gantimpala para sa martial arts tournament. Sa puntong ito, wala nang nang-ahas na tumutol. Pagkatapos ng lahat, sumang-ayon sila sa desisyon ng pagboto bago. Dahil ang resulta ay ganito, maaari lamang silang sumabay dito. Maging ang mga taong mariing sumalungat bago ng ahas na hindi magsalita ngayon. Ang bilang ng mga taga-suporta ay higit pa sa mga kalaban. Ang kanilang mga opinyon ay wala ng impluwensya, at maaari lamang nilang tanggapin ang resulta. Ang mga gantimpala para sa Qingmo Hall Martial Arts Tournament ay napagpasyahan. Ang iba ay maaari lamang magmadali upang ipahayag ang balita na ito, ipaalam sa maraming tao, at pangasiwaan ang kanilang sariling mga tao upang palakasin ang kanilang pagsasanay at magsikap na manalo ng mga premyo sa oras na ito.